Maligayang pagdating sa pambansang laro ng survival sa dagat. Ang inyong mga bangka ay maaaring maging mga bamboo raft o mga bakal na battleship, angel ship, pirate ship o starship. Ako ang magiging pirate king. Maaaring ito rin ay iba pang mga espesyal na bangka na hindi mo maisip. Tandaan na ang inyong mga kapansanan ay naituwid na. Dito ay bibigyan kayo ng medyo patas na panimula. Ang aking katawan ay talagang gumaling. Ang nightmare ay malinaw na isang nilalang na sinumpa. Lahat ng iba pang barko ay sobrang lakas. Bakit kailangang harapin ko ang ganitong simula? Magtatagal kayo sa dagat magpakailan paman. Pero huwag kayong hayaang maabutan ng itim na ulap. Sa ngayon, ang bilis ng itim na ulap ay 10. Hindi ka kailanman makakaramdam ng kalungkutan. Dahil nandyan lang sila palagi. Mukhang ang panganib dito ay nasa lahat ng dako. Bagaman may pagdududa sa katatagan, pero kahit papaano ay makakapagtanggol upang makaligtas. Kakayahang bakal na kalooban. Ang katinuan ay dapat manatiling 1%. Ang katinuan ay mas mababa sa 50. Pumasok sa estado ng pagkabaliw. Pahusayin ang pisikal na kondisyon. Ano ba talaga ito? Swerte ko ngayon. Nahuli ko ang isang tigre na isda. Sapat na ito para sa 2 araw. Nahuli ko ang isang antigong pistola. Kahit nakakaiba ang tunog ng baril. Ngunit mukhang may halaga ito. Tapos na. Ano ito? Halimbawa ng halimaw sa kailaliman. Bakit ito nakasakay sa barko? Nabawasan ng 1-0 ang katinuan. Ang katotohanan sa likod nito. Kaya pala direktang nakakaapekto sa isipan ng tao. Hindi totoo yan. Nasa bangka pa kaya? Walang tubig, walang pagkain sa bangka na to. 3 araw lang, kailangan ko nang bumalik sa higaan. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Nagmumula ang aking bangka. Kuya, mag-ingat ka, baka magbago ka na. Baka naiinggit ka sa akin. Hintayin mo, tiyak na magiging hari ako sa dagat. At si Fuguang. Hindi ba't ito ay radiation? Talagang mga tao ng Sakura. Mahilig talagang magtipon-tipon ang mga taong ito kahit saan. Pero siguro dapat ko ring subukan. Mas mabuti na ito kaysa mamatay sa gutom o uhaw. Pwede na ang pagtaas ng posibilidad. Mas mabuti na to kaysa walang makuha. Hindi ba't ganito lang? Ano bang mga kalokohan to? Hindi ako naniniwala. Sige, ulitin mo. Kung nakakahuli ng mga kalat, siguradong may supply din sa ilalim ng tubig. Nahuli mo ang mahahabang sardinas. Bawas 2 ang katinuan. Ako. Kumuha ng supply. Kainin, ligtas at walang lason. Masarap ang lasa. Kakailanganin mo ng tapang para kainin ito. Maaaring bumaba ang katinuan. Hindi. Anong klaseng bagay to? Talagang nakakain. Hindi ba't nilalaro lang ako ng sistema? Sige na. Mas mabuting tanungin ko muna. May nakakuha na ba ng ganitong isda? Delikado ba? May sakit ka ba? Nawala ang katinuan ko, wag mag-post ng ganitong nakakasira ng isip. Ito ay Cthulhu, wag mag-post ng ganitong nakakasira ng isip. Ito ay Cthulhu. Ikaw ay na-block ng libu-libong tao. Hindi ito nahuli na isda. Maaaring may kinalaman ito sa aking ghost ship. Espesyal na sasakyang dagat. Boss, paki-expand naman. Espesyal na sasakyan. Akala ko ikaw na ang boss. Mukhang ang sumpa ay parehong panganib at pagkakataon. Gagamitin ko ang laman ng halimaw bilang pain. Tingnan kung makakagawa ako ng mas mahalagang bagay. Nakuha ang CVS ko. Nabawasan ng 2 ang intelihensya ng pufferfish. Ang likido sa katawan ay mapanganib na lason. Hindi ito kakainin ng normal na tao. Saktong, hindi sigurado ang gamit na ito.
Pero meron nito. Mas maganda ang paraan ko ngayon. Magandang ang laso na sibat. May 60 minuto pa bago mawala ang liwanag. Pakiusap, bumalik na kayo agad sa loob at isara ang pinto. Ang gabi sa dagat ay sobrang nakakatakot. Hindi pwedeng hayaan ang halimaw mula sa tala ng dating kapitan na sumakay sa barko. Katatapos mo lang maranasan ang tunay na kamatayan. Bawas ang katinuan 15. Mas kawili-wili pa ito kaysa sa paghihintay sa kama para mamatay. Anong nangyayari? Nasara ko na ang pinto. Yung halimaw sa tala ng dating kapitan. Talagang iyon ang halimaw. Kakatapos lang sa panaginip ko. Sumpa. Hindi na ako mamamatay ulit. Ngayon pa talaga nagkaaberya. Lumabas ka na. Basta makalabas lang sa bukas na lugar. May pagkakataon akong manalo. Hindi tama. Pumapalaki ang katawan nito. Kailangan itong patayin agad. Alam ko na hindi mabuti ang nilalang na ito. Bakit ang sakit ng ulo ko? Baka dahil sa laban ko kagabi sa halimaw at hindi natulog. Anong nangyayari? Sobrang fulo ng disenyo ng bagay na ito. Kahapon ng gabi, 13,000 tao ang matagumpay na pumatay sa mga halimaw. Ang sistema ay magbibigay ng espesyal na talento batay sa mga resulta ng laban. Bukas ang Monster Gacha. Maglagay ng mga katawan upang makakuha ng mga gantimpala mula sa gacha. Hindi ko alam kung buhay pa ang taong iyon. Yung taong iyon. Mabilis talagang na-eliminate. Talento. Mga kondisyon para ma-unlock. Progreso 0/3. Tanda ng tanong. Anong kondisyon ang napaka-misteryoso? Sige na, kumpara sa iba. Mas madali pa ang tatlong ito para sa akin. Nakatambak lang ito sa lugar. Mas mabuti pang ipagpalit ito sa mga kapaki-pakinabang na yaman. Pagkatapos inumin, ang isip ay 20. Itinuturing na nalunod, hindi maaatake ng mga mababang uri ng demonyo. Magandang bagay. May mali. Bakit biglang ang init? Abnormal ang estado ng sistema. Sumpa, may problema yung taong iyon kagabi. Hindi ka pa masyadong swerte. Natuklasan ang kakaibang organismo. Bawas sa katinuan 1-0. Natuklasan ang labi ng hindi kilalang organismo. Bawas sa katinuan 7. Katinuan mas mababa sa 30. Nasa estado ng panik. Anong nangyayari dito? Muling bumagsak sa kritikal na sandali. Hindi ka makakatakas. Sumpeng droga. Subukan mong muling bumagsak. Nakuha ang 400 na seashell coins. Nakuha ang marangyang pirata na damit. Agility panandang pandagdag 1. Kapag sinuot, patuloy na bumababa ang katinuan. Espiritu 8 pataas.
Maaaring iwasan ang mga side effect. Mayroon na nito noon pa. Hindi sana ako makakaligtas sa pagsabog. Sinuot ang relikya. Katinuan 5. Progreso 1/3. Akala ko ba ang talento na to ay na-unlock sa pamamagitan ng pagbukas ng pagkain? Kahit na may laso ng bangkay, nakakabawi pa rin. Medyo interesting itong sample na to. Dapat pag-aralan ng mabuti. Nakuha mo na ang walang taglay na barko. Pwede mong hatiin para makuha ang blueprint ng pirate ship. Makukuha ang blueprint ng pirate ship. 2,000 na perlas na barya. Mas mabuti pang magnakaw ng bangka ng iba kaysa maghirap sa paghahanap ng mga materyales. Mas mabilis pa rin ang kumuha ng bangka ng iba. Sayang. Walang natagpo ang Luna sa bangka. Kalagayan. Malubhang sugat. Nahawa ng laso ng bangkay seryoso. Enerhiya at dugo 19%. Rasyonal 68%. Huling-huli na ang oras. Kailangan magmadali tayo. Hindi na pwedeng umasa sa pangingisda. Kailangan pa rin ang transaksyon. Ito na yun. Magkano? Ipapalit sa mga pangangailangan sa survival. Mataas ang kalidad ng kagamitan. Dagdagan pa ng 2 credit points. Mas may tiwala ang iyong alok kumpara sa iba. Nakuha na. Bibigyan pa kita ng 2 bote. Para ito sa ating pagkikita. Salamat. Una, upgrade ang barko. Ang Nightmare ay naging level 2. Tumaas ang bilis hanggang 50 knots. May bagong opsyon para sa pagpapalawak. Karagdagang cargo hold. Lumang silid ng labanan. Dakilang estatwa. 5 beses na mas mabilis kaysa sa Black Mist. Di masama. Silid ng operasyon at estatwa. Hindi pa kailangan sa ngayon. Mas praktikal pa rin ang kargamento. Pina-expand ang kargamento. Tingnan mo, may isang isla sa kanang itaas. Metro. Nakuha ang recipe ng Vigor Coconut Juice. 500 gramo ng nakakain na sea salt. Estante de Regentes Bodega. Sa gamit na to, di na ako matatakot na mapagod sa gabi. Maaga pa naman. Mag-ani pa tayo ng niyog para sa reserve. Babala. Naakit ka ng kanta. Nawalan ka ng kontrol sa katawan. Rasyonal 1-0. Nasa isang lugar na mataas ang polusyon. Pero nananatiling matatag ang kanyang kalooban. Para siyang isang perpektong spesimen ng buhay. Napakataas ng kanyang antas ng katinuan. Paano siya naakit ng misteryosong awit? Kung may mangyari sa kanya, paano na ang aking pag-aaral? Bakit mo ako kinakagat? Bitawan mo na. Hindi kita kinakagat. Makagising ka. Nagsisigaw ka buong gabi. Kung hindi ka pa magigising na ang sirena dahil sa ingay mo. Nandyan pa ang pangangalaga sa buhay. Nahulog ka sa ganda ng sirena. Rational 7. 3 araw ka nang nawawalan ng malay. Nawalan ako ng malay ng 3 araw. Yung mga halimaw sa dagat, hindi ka nila kinain. Inalagaan ka nila ng 3 araw. Yung pumatay sa akin sa panaginip ay siya. Anong pinagsasabi mo? Kasing itsura mo yung pumatay sa akin sa panaginip. Iyon ay panaginip. May tiwala ka ba sa pangarap? 3 pangungusap. Bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit hindi kita papatayin. Ako. Maaari kitang bigyan ng mga resources at pagkain. Yung mga pinatay mo ay sa akin din.
Ang pangalan ng barko ko ay Starship. Makakapagbigay ng mapanang kalapit na lugar para sa paglalayag. Kaya ang nag-udyok sa akin na pumunta sa pulo na ito ay ikaw. Ito ang plano ng barko. Kailangan lang patayin ang may-ari ng barko at disassemble ang kanyang espesyal na barko upang makuha ito. Gusto ko talagang malaman kung ano ang magiging ebolusyon ng aking nightmare pagkatapos disassemble ang iyong astrologer. Barko. Sige, itabi mo ang buhay mo para sa akin. Pero kalahating supply ng barko mo ay para sa akin. Simula pa lang, wala kang balak na seryoso. Sa ganitong klase ng lugar, mas mahalaga ang bala kaysa sa buhay mo. Pirmahan mo ito o ibabalik kita sa pagkakagapos. Wala talagang supply ang barko ko. Gusto mo lang akong lokohin. Walang paraan. Paano ka nahuli ng sirena? Para protektahan ka bilang isang halimbawa. Sadyang tumakbo ako para iligtas ka. Ngunit aksidenteng inatake ako ng sirena. Halimbawa, baka may problema sa isip ang taong ito. Hindi ko sinasabi. Medyo malala na ang hilig mo. Anong alam mo? Ang mukos na ito ay puno ng mataas na konsentrasyon ng mineral. Mahilig ka talaga. Ikaw ang bahala. May 3 sirena dito. Epektibo ang kanilang kanta sa mga babae. Ako na ang magpapasok ng interference mamaya. Ikaw ang responsable sa pagsalakay. Maaari tayong maghanda ng mga bitag ng maaga. Gusto kong mag-umpisa ng kaunting pagsasanay sa pagsalakay. Anong gusto mong gawin? Magbuhat, syempre. Sigurado ka bang normal ang iyong pag-iisip? Normal na normal ako. Nagbago na ang taong ito sa ganitong kalagayan. Makakatulong din. Tiyak na magiging masaya siya. Kung alam niya na ang kanyang katawan ay ginawang barbel. Tiyak na babalik siya mula sa impyerno para maghiganti sa iyo. Natapos ang weight training. Tumaas ang lakas sa 4. Nagawa na. Magsuot ka na agad. Hindi ko kailangan. Basta bumagsak ang katinuan ng 50. Kaya kong gamitin ang talento para talunin ang sirena. Anong balak ng tanga na ito? Bumagsak ang katinuan sa ilalim ng 50. Nag-activate ng estado ng pagkabaliw sa talento. Immune sa kontrol ng isip. Dagdag na 2 sa lakas na katangian. Ngayon lang talaga. Paalam. Ang ingay ng baril mo. Nayanig ako, napindot ko ng bahagya. Antas ng katinuan ko. Bigla akong bumaba ng 3 puntos sa katinuan. Samantalang siya, 1 punto lang ang nawala. Pwede bang mag-iwan ka naman sa akin ng buong bersyon next time? Palitan mo ang mga resources at mapa sa barko mo. Para sa kasunduan, basta hayaan mo lang akong mag-aral. Pwede mo pang sirain ang barko ko. Mag-ingat ka. Tumakbo na pabalik sa barko. Nasaan ang barko natin? Nagkaroon ng malaking pagbabago sa ulap ng kalikasan 2 oras na ang nakalipas. Dinadala ng bagyo ang barko. Bakit hindi mo sinabi agad? Kailangan muna nating tapusin sila. Tumahimik ka na. Galing ka ba sa bulag para matutunan ang baril na to? Putulin mo ang lalamunan niya. Walang kwento, sige na. Sa'yo na ang naiwang kamay. Isa pang ibigay sa akin. Pag-upgrade ng batayang lakas, nagdagdag ng labis na kabaliwan. Kasalukuyang lakas 6. Tapusin na ang lahat. Sobrang baliw mo, mas masahol pa sa halimaw. Ano ang alam mo? Ang sirena ay perpektong material para sa paggawa ng gamot sa katinuan. Inakyat ang bilis ng dilim sa 15 ng knot. Mga players magmadaling tumakas. Huwag nang mag-aksaya pa. Darating na ang dilim para kunin ang mga bangkay natin. Bakit ka nagmamadali? Anong klaseng espesyal na lalagyan ito? Bag of tricks ng mangkukulam. Paano? Naiinggit. Naiinggit ako na hindi mo kayang gumawa ng ganitong klaseng bag. Yung luma mong kagamitan palaging nasisira. Talagang hindi ko alam. Paano ka nakasurvive hanggang ngayon? Mas mabuti pa ako. Kung hindi dahil sa akin. Nandyan ka pa sa tiyan ng sirena, nag-iisip ng buhay. Mag-ingat. Nandyan na ang itim na ulap, magpadlo ka na.
Magpadlo ka, may malaking bagay sa ilalim ng balsa. Gamitin mo ito para makuha ang atensyon nito. Hindi pwede. Naramdaman nito ang amoy. Mas lalo lang itong magiging agresibo. Kung hindi natin siya papatayin, wala tayong paraan para makabalik sa bangka. Hawakan mo ng mabuti. Bababaan ko ito para ilihis. Baga. Malapit nang sumabog. Pagsabugin mo ako. Kung ganun, may mga paraan din ako. Patayin ang malalim na dagat na ahas. Makamit ang ngipin ng haliya. Yang Yi. Yang Yi, sagutin mo naman. Talagang kapag nakilala kita, hindi maganda ang nangyayari. Salamat. Huwag mo sanang akalain, iniisip ko lang na sayang namatay ka. Baka ma-ospital ka pa mamaya. Sa susunod, maaari bang sabihin ng maaga? Nakikita na ang barko. Mag-ingat ka. Nasira ang katawan ng barkong Mengkui ng 40%. Wala ng tubig. Matinding bagyo. Inaasahang magsasara sa loob ng 3 minuto. Kapag humangin, baka magkalas-kalas na ang barkong ito. Paano ka nakarating dito? Hindi alam kung hanggang kailan patatagal ang bagyo. Hindi ligtas ang isang tao. Ako ang maglalakad sa dagat. Ikaw ang magdadala ng mga supplies. Paano tayo magka-partner? Pwede ang pagtutulungan. Pero ang desisyon kung paano, ako ang magpapasya. Walang problema. Ipapahaba ko muna ang lapit ng astrolabe. Tanggalin ang 3 buto ng sirena. Kumuha ng banal na tubig. Mas mainam na mag-ipon pa ng banal na tubig. Malapit nang magsara ang gitna ng bagyo. Taas ng sansa na makaligtas ang isang barko. 9%. Nakita mo ba? Hindi makakatakas ang isang barko. Kaya. Pagsasamahin natin ang mga barko. CJ. Alam ba ng pamilya mo na interesado ka sa mga ganitong bagay? Hindi ko alam. Simula nang magkaisip, hindi ko pa nakita. Mukhang magkamukha tayo. Noong 5 taon akong paralisado. Walang kahit isang tao sa labas ng bintana. Congratulations. Gisingin ang talento. Bawal na iskolar. Kapag tapos na ang gamot, bumalik ka na sa iyong bangka. Hindi ka ba nadidismaya sa pagstay dito sa lumang barko? Bakit ka pa babalik? Dito ko lang maobserbahan ka ng malapitan. Kung sakaling mamatay ka, saan ako makahanap ng ganitong katibay na eksperimento? Ano ang balak mong gawin pagkatapos nito? Siyempre, magiging mas malakas. Talaga. Talaga, iminungkat ko na muna ang kakainin mo. Lahat ng pagkain sa timba ay nakasira na. Sa kasamaang palad, wala na rin akong supply sa barko ko. Sayang ang effort ko. Putang ina. Bumaba na ang reserba ng pagkain sa kritikal na antas. Talagang gustong patayin ang sirang barko na to ako lagi. Walang pagkain. Hindi ka pa rin lumakas. Maging dumi na tayo ng mga halimaw. Pupunta ako sa pangingisda para subukan ang swerte. Sige, mag-aaral ako ng mga potion para sa gutom. Sa ganitong sitwasyon, nakakapanatili pa rin ang kapanatagan. Talaga namang siya ang pinakakaakit-akit na spesimen. Nahuli ng maliit. Siguradong may malaking nahuli. Tinawag kitang maingay.
Agad na umakyat si Suna sa mataas. Ang husay sa pana, ang galing. Dati kang nagbebenta ng mga pana. Kung pwede lang sana hindi ka magsalita ng walang kwenta. Maghanda ka pa ng mas maraming pana. Mas tataas pa ang sansa nating manalo ng 5%. Hindi ka nagsasalita uli. Paano ako maghahanda ng maaga? Huminga ng dahan-dahan. Kakaahon ko lang ng mahirap. Ayaw kong bumalik at humiga ulit. Babala, bawasan ang katinuan hanggang 0. Nakita ang matinding pagnanasa na mabuhay. Nakatagong talento. Tanggihan ang kamatayan. Naka-unlock na. Nawala ang halaga ng katinuan. Bumukas ang talento. Tanggihan ang kamatayan. Ngayon, ako na. Dahil nandito na tayo. Bakit kailangan pang tumakas ngayon? Tumaas na naman ang iyong kapasidad. Gusto ko talagang makita kung ano ang nasa loob. Sa wakas ay, nalinis ko na ang mga nakakabahalang halimaw. Kanino mo ba nakuha ang kakaibang ugaling ito? Paano mo nagawa iyon? Kung malaman niya na may 24 oras akong panahon ng panghihina, tiyak na bubuwagin ako ng babaeng ito. Swerte ko. Nagkaroon ako ng isang nakaligtas na talento. Kung gusto mong pag-aralan, maghintay ka hanggang mamatay ako. Mas mababa ang interes ko sa mga spesimen na patay na. Ang daming materyales, baka makakuha pa ako ng mga bihirang gamit. Hindi ako interesado sa mga laro ng sansa. Sige, mag-enjoy ka. Sige, susubukan ko ang aking swerte. Nakuha ang sirang palikpik ng isda. Nakuha ang kalawangin na pako. Hindi ito patas. Sino bang may kasalanan sa malas mo? Gusto mo ba? Anong bagay? Hilingin mo sa akin at sasabihin ko sa iyo. Magsalita o hindi. Ayaw ko talaga sa mga tao na nagtatago ng impormasyon. Kailangan munang magpahinga. Pagkagising, tuyo na ang mga isda. Lalaki. Bigyan mo ako ng 3 dahilan para hindi kita patayin. Isa na namang panaginip na may kaalaman sa hinaharap. Pero talagang mas ligtas na umiwas sa kanya. Suna, kakaiba ang panahon na ito. Suna! 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 Sa ganitong pagkakataon, naglalakad ka ng walang direksyon. Tumahimik ka. Kumakain sila. Anong narinig mong usapan? Ang antas ng katinuan sa pagmamasid ng mga hindi kilalang nilalang ay bumagsak ng malaki. Ang dami ng mga insekto. Kung mahuhuli lang sana sila. Gaano karaming mga perlas ng dagat ang maaari kong makuha. Ganito na ang antas ng katinuan. Hindi ka pa rin nababaliw. 5 taon na akong nakahiga, hindi pa rin ako nababaliw. Paano ka matatakot sa isang grupo ng mga insekto? Ang mga bagay na ito ay umaasa sa pandinig para sa kanilang lokasyon. Ngayon ay umuulan ng malakas. Basta't hindi tayo gagalaw. Ligtas tayo.
Dumaan tayo sa gilid nila. Manatili ka sa deck. Kung sakaling atakihin ang barko o may mga insekto na tumalon, tumakbo ka agad sa direksyon ng astrologer. Huwag mong hintayin ako dito. Dalhin mo ito. Makakatulong ito sa'yo na maiwasan ang mga bunganga ng mga halimaw. Ibahagi mo na rin ang ruta na ito sa ibang mga manlalaro. Nagpadala si Heki ng tugon. Mga soulstone sa mababang antas ng Ibis. Ang laki ng generosity mo. Nakatuklas ng tunay na konsumable. Gusto mo bang agad na itaas ang kalidad ng relic? Dumating ito sa tamang oras. Tama lang para upgrade ang aking flintlock pistol. Na-unlock ang dual mode ng flintlock pistol. Cannon mode. Standard mode. Bagamat gusto kong subukan ang bagong armas, ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Nakita ba ni Suna ang liwanag sa harap? Kailangan nating tumakbo palabas. Hindi mo ba napansin? Buhawi. Humina na. Walang sagabal mula sa buhawi. Agad tayong matutuklasan ng mga insekto. Babala, nakakulong ang kamatayan. Nagsimula na ang pagsunod. Tumingin si Suna sa mapa ng dagat. Tulungan mo akong magturo ng daan. Umalis na ang lumang barko ni Suna. Basta't nandito pa tayo, maaari tayong magsimula ng bagong paglalakbay. Sobrang tapang ng taong ito. Lumipat sa kaliwa at lumangway sa dagat. Huwag siyang babangga. Mamamatay tayo. Tikman mo ito. Haha. Bakit ang babaeng ito ang hina? Tatlong salita ng lalaki. Bigyan mo ako ng dahilan kung bakit hindi kita papatayin. Kung wala ako, mag-isa ka na lang sa isla na ito. Makipagsapalaran sa mga insekto. Patayin ka nila. Ang iyong pamana at ikaw ay magiging akin na. Pwede mong kunin ang mga gamit sa barko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, kaya kong magtrabaho. Ha. Yang Yi. Gusto mo bang magsanib puwersa tayo? Magsanib puwersa. Kahit na nasa sobrang mahirap na kalagayan si Suna ngayon, sa palagay ko, hindi pa tamang gawin ang ganito sa ganitong oras. Anong iniisip mong basura ka? Baka pwede kang maglinis ng utak mo minsan. Sino ba ang nagsabi niyan sa'yo? Ang dali mong mapagkamalang ganoon. Nakatagpo ng 2 kapitan. Mangyaring bumoto para sa posisyon. Ayaw mo bang maging kapitan? Ibinigay ko na sa iyo. Sige, hindi na ako mag-aalangan. Pupunta akong magputol ng kahoy. Suna, may malaking bagay na papalapit. Mga kapatid sa harap, tulungan niyo ako. Gusto kong buksan ang makapal na bakal na ito at ilabas ang Mars. Pare, sobrang bigat ng barko ko. Hindi na makagalaw. Tulungan mo ako. Pwede nating pag-usapan ang mga supplies. Tingnan mong mabuti. Walang pinagkaiba ang barko ko sa mga kahoy na basura. Huwag naman, pare. Sigurado akong may paraan ka. Ayusin ang barkong ito. Kailangan ng 6 na unit ng mataas na kalidad na kahoy. Mayroon ka ba?
Ang manlalaro na si Dawei ay nakikipagkalakalan sa iyo ng mataas na kalidad na kahoy na 100 unit. Kunin mo ang 100 unit na ito. Kung kulang, mayroon pa akong iba. Basta't makagalaw. Kailangan ko ng sapat na kahoy. Talagang hindi kulang ang mga manlalaro ng matitigas na ruler. Sinasabi ko na ito ng maaga. Kung mamaya ay bumaba ang bilis ng pagdrag sa labas ng 15, agad kong putulin ang lubid. Kung sakaling ang bakal na katawan ko. Ha. Talagang dito na ang aking kapalaran. Hindi ko kayo tutulungan. Huwag mo akong bigin. Sistema ng abiso. Nakumpleto ang muling pagsasaayos ng pangalawang antas na ghost ship na Magmastar. Kakayahan 1, astrologiya. Ipinapakita ang 150 nautical miles na mapa. Kakayahan 2, pagsilip. Limitado sa 1 beses bawat araw. A-unlock ang pangalan ng barko at pangalan ng manlalaro. Kumuha ng mga koordinato at imahe. Ang aking silid obserbasyon. Kulang sa marka. Lahat na nakaligtas ay nakalabas na sa bagyong dagat. Ang bilis ng itim na ulap ay bumaba sa 10 knots. Ha. Natatandaan ko ang kabutihan mo, kapatid Yang. Ha. Bakit ang bilis bumaba ng temperatura? Ngayon ang temperatura ay -1 Celsius. Patuloy na bumababa. Ang anunsyo sa buong server ay nagsimula ng kumalat sa rehiyon ng silangang dagat. Dumating na ang matinding taglamig. Buksan ang tampok na ipakita ang koordinato. Naload na ang sistema ng koordinato. Ha. Kuya, bahala na ako sa'yo. Pero sanay pa rin ako mag-isa. Ha, kung ganito nga. Hindi na rin kita pinipilit. Yung ruta na binigay mo, nakatulong sa isang kaibigan ko. Tanggapin mo na ang pasasalamat ko. Ulo ng malaking bobbit worm. Kagamitan sa unahan ng barko. Malaking pagtaas ng tibay ng katawan ng barko at lakas ng pagsalpok. Nabawasan ang negatibong epekto ng mga pag-atake ng mababang antas na halimaw. Maaaring magdulot ito ng galit mula sa mga halimaw sa mas malalim na bahagi. Sumali na ba ang boss sa Windstorm Brigade? Mabilis tumakbo, hindi nangangahulugang mahahaba ang buhay. Itigil mo, ito ay bihirang kagamitan. Hindi ito iyong material para sa pagdidiskubre. Bakit mo talaga ginagawa ito? Bakit ka sobrang interesado sa ganitong nakakatakot na bagay? Sayang, maliban sa mga spesimen. Walang nakakaintindi sa akin. Sobrang hindi tama yung naging atmosfera kanina. Mas mabuting sabihin mo na lang. Ano ba talaga ang pakay mo sa paglapit dito? Kailangan ko ng mas profesional na lugar para mag-aral. Sina na nag-apply si Suna, isang crew, na magtayo ng isang laboratorio para sa mga mangkukulam. Ang gusaling ito ay nakatali sa kaluluwa. Kapag natapos na, hindi na ito matatatanggal. Magkiklik ka lang ng kumpirmasyon. Unahin mong upgrade ang side cannon gamit ang natitirang materyales. Ang baril ang tunay na katotohanan. Kailangan din ng katotohanan ng gasolina. Walang aking mga gamot, hindi kakayanin ng iyong lakas ang malamig na bagyo bukas. Gamot. Yung mga berde mong, inumin na makakapagpalabas ng kaliskis. Tingnan mo muna ito. Subukan mo. O baka natatakot kang mamatay sa lason. Tiyate. Amoy ng bulok na isda at hipon.
Uminom ng premium na mahikal na gamot na katas ng mahiwagang sirena. Ang bilis ng pagbawi ng enerhiya ay tataas ng 200%. Ang ganitong epekto. Ang estratehikong halaga ng resipe na ito ay lampas pa sa 10 kanon. Maaaring magtayo ng laboratorio. Pero kailangan ko ng 7 bahagi ng produkto. At may prioridad akong kontrolin ito. Tapos na. Para ng napakadelikadong lugar ng San. Basta bigyan mo lang ako ng pondo. Yang Yi, magagawa kong buhayin muli ang mga cute na iyan sa iyong mga bala. Impossible. Huwag na huwag kang pupunta sa laboratorio ni Suna. Kung hindi, mawawala ang katinuan mo balang araw. Hindi ko alam kung anong bagong impormasyon ang mayroon ngayon. Kailangang mag-disarm ang mga sumasali. Ibigay ang lahat ng mga materyales para sa kaligtasan. Magbibigay kami sa iyo ng ligtas na kanlungan. Ano bang recruitment ito? Sadyang parang pag-aalaga ng baboy. Ngunit sino ang makakapagsabi ng ganitong bagay? Ano ba talaga ang hawak niya sa kanyang kamay? Para sa lahat ng pagkakataon, mas mabuting tingnan ito ng maaga. Ang malaking koponan ay nangangahulugang malaking gastos. Kung ganun, ibigay ko sa iyo ang isang malaking regalo. Kaibigan na ito, ang espesyal na plano ng barko ay talagang bihira. Ngunit sa aking paningin, hindi ito nagkakahalaga ng marami. Walang silbi ang barkong ito bilang pangsuporta. Kapag kumukupas ang madilim na ulap, hindi niya maitaas ang bilis ng paglalakbay. Bigyan mo ako ng 2,000 unit ng kahoy. Dagdagan mo pa ng isang relikyang hindi mo na kailangan. Nagnanakaw ka. Tingnan natin kung gaano katatagal. CJ, deal. Sakim ng kasakiman. 10 kubiko ng espasyo sa imbakan. Hindi maaaring mag-imbak ng pagkain. Mga side effect. Kailangan ng isang bahagi ng buhay na laman sa bawat pagbubukas. Bawat paggamit ay nagbabawas ng 20 sa antas ng katinuan. Ako rin ay may kahon ng mga kayamanan ng mangkukulam. Wala namang masyadong ginagawa ngayon. Saktong tingnan kung ano ang ginagawa ni Suna. Suna, ganitong klase. Gusto mo bang lokohin ako? Suna. Kung may mga magulang lang ang babaeng ito, ang mga magulang niya ay nasa daan papuntang presinto o nasa gilid ng upuan ng mga akusado. Ngayon, itatapon ko na itong kabaliwan sa dagat para pakainin ang mga isda. Nakakaharap ng ganitong tao. Swerte ko talaga. Bakit mo pinipigilan ang laboratorio ko? Nasa fermentation pa ang aking sea monster juice. Nabawasan ang katinuan mo kahapon hanggang 35. Halos masunog mo ang sarili mo. Ito ay isang sakripisyo para sa siyensya, di ba? Ano naman ito? Kapag ininom ito, hindi lang mawawala ang katinuan. Kaya mo ring inumin na parang puti. Ganitong kalahating tapos. Bakit hindi mo subukan ang gamot? Kapag ininom ko, talagang mababaliw ako. Hindi ka naman. Kahit mawalan ka ng katinuan, buhay na buhay ka pa rin. Ikaw ang pinaka-perpektong kandidato para sa eksperimento. Tumingin sa kanya na may inosenteng anyo na tila may katwiran. Hindi ko talaga siya mapabulaanan.
Sige, ako na ang tagapag-alaga o tagapangasiwa. Maaaring muling buksan ang laboratorio. Ngunit ang oras ng pananaliksik ay hindi dapat lumampas sa 8 oras bawat araw. Ayos, mabuhay ang kapitan ng barko. Pare, may isang isla ng apoy. Nasa itaas lahat ng fire moss. Mangolekta ka ng 10 piraso para sa akin. Tutulungan kitang gumawa ng dekalidad na sweater. Napakabihira ng fire moss na ito. Bakit hindi ka na lang mangolekta para sa sarili mo? Masyadong halata na ito ay isang panliling lang. Ngunit sakto lang na kailangan ko ng mga damit na pampainit. Ngunit mabagal ang barko ko. Kailangan ng hindi bababa sa 5 araw para makarating. Gusto lang akong akitin para pumatay at magnakaw. May isang tao si Suna na tinatawag na Huwei na gustong nakawin ang aking bangka. Interesante. Ang ganitong uri ng biktima na kusang dumarating ay pinakamasarap. Mabilis kang nakakaintindi. Gagawa ako ng peking ebidensya na namatay ang may-ari ng bangka sa isla. Suna, ihanda mo ang regalo mo. Walang problema. Pero bilang kapalit, kailangan mong tulungan akong magdala ng ilang halaman mula sa Fire Island. CJ, deal. Yung yang siguro ay naubos na ng mga bagay sa isla. Dapat lang na ako ang makakuha nito. Hindi ka umakyat sa isla. Sabihin mo kung ano talaga ang nasa isla. Gusto mo pa akong siraan? Kumuha ka ng apoy. Nasaan ang gagamba? Nandito, ang dami nito sa lupa. Hindi mo ba nakikita? Tumingin ka sa mga mata ni Yang Yi. Walang anuman sa lupa. Impossible. Kitang-kita ko silang gumagalaw. Ito ay isang ilusyon dulot ng pagbagsak ng iyong isip. Bumalik ka sa laboratorio at uminom ka ng kaunti. Nakatagpo ng hindi kilalang parasitiko na umaakyat mula sa katawan. Bumaba ang isip ng 1-0. Ano ito? Anong klaseng kalokohan ito? Estado. Sumpa na natatanging halik ng gagamba. Ang iyong sugat ay lalabas ng mga nasasakupan. Verve, ang iyong sugat ay lalabas ng mga nasasakupan. SSP, ang iyong mga ugat ay magiging pugad. Ang iyong mga ugat ay magiging pugad. Mukhang, ang tunay na layunin ni Huwei ay ilihis ang problemang ito. Unahin na nating ayusin ang mga bagay sa barko. Suriin ng maigi ang barkong three-masted sailboat. Ang ilaw ng masarap na kusinero ay nagpapasarap ng pagkain. Ang sangkap sa resort ng Fire Wolf's waiter ay ang balahibo ng Fire Spider. Kaya yung mga tinatawag na raw materials. Sa katunayan, galing ito sa abo ng mga manlalaro. Malamang nga. Maghihintay tayo hanggang sa susunod na supply point. Gawin nating lahat ng mga materyales na ito na isang sweater para sa init. Suna, pumasok ka at tulungan mo ako. Ipinapakita ng coordinate na nasa 200 nautical miles na tayo mula sa isla. Lumalayo tayo ng lumalayo sa isla. Mas lalong nangangati. Kung ibabalik ako ng sumpang ito. May nahanap ka na bang solusyon? Pumasok ka at tingnan ang tunay na mukha ng iyong dating. Walang laman ang katawan na ito. Nilamon siya hanggang sa wala na. Sa sandaling nawala ang sigla niya. Ang laman sa loob niya ay napunta sa iyo. Anong kakaibang bagay to?
Tara, kuha tayo ng dugo. Parang gusto nitong babae na samantalahin ang pagkakataon na hiwain ako. Babala, wag mong galawin ng basta-basta. Halika't tingnan ang iyong nangungupahan. Kaya mo bang ayusin ito? Ako ay kinikilalang henyo ng institusyon ng biyolohiya. Basta't bigyan mo ako ng sapat na mga sample. Walang lason na hindi ko matutuklasan. CJ, dahil sobrang kumpiyansa ka, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Pulo ng mga lobo. Sa mundo, bakit pumunta si Zudai sa ganitong delikadong lugar? Lahat kayo mamatay. Tumaas na naman ang temperatura mo, huwag kang gumalaw. Suna, anong ginagawa mo? Mukhang balak mong kunin ang buhay ko habang may sakit ako. Ang ganda ng iyong iniisip. Patay ka na. Sino ang nagbigay sa akin ng mga mahal na pondo para sa eksperimento? Yung mga buto sa ilalim ng dagat ba? Rasyonalidad, 37. Seryoso, pwede bang huwag kang maging ganito ka nakakatakot sa susunod? Halos sinaksak kita. Ginawa ko ang makakaya ko. Kakatapos lang gumamit ng malakas na potion. Ibinangon kita mula sa pagkakakoma. Kamusta ang pakiramdam mo? Bigyan mo ako ng score para sa potion ko. Kung nahuli akong magising ng 1 minuto, tiyak na wala na akong buhay ngayon. 0 puntos. Hindi ako kailanman nakakuha ng 0 puntos sa mentor ko. Naiintindihan mo ba ang ganda ng potion na ito? Ako ang unang nagbigay sa'yo ng 0. Huwag mong tumitig sa akin. May amoy pang panghugas ng pinggan ang bibig ko ngayon. Hindi mapapalitan ang sumpa. Pero nakagawa ako ng lason sa gagamba, na pwedeng pumatay sa gagamba. Sa dagat, walang basura dito. Punong-puno ito ng kamandag ng gagamba. Gusto mo bang gawing specimen ka rin? Ako lang ay nagsasagawa ng pagsusuri sa pang-akit na pagkain, para masigurong ang halimaw ay hindi makakatanggi tulad ko. Huwag ka nang magmatigas. Maghanda ka na ng mga pana. Bukas, ipapadala na natin ang mga gagambang iyon palabas. Magaling ka sa pagbigay ng pagkain ah. Nasanay lang ako sa pagpapakain ng mga ibon habang nakahiga sa kama. Ikaw, ang galing ng kutsilyo mo. Bata ka pa, madalas ka bang magbukas ng mga bagay? Sakto lang, mahilig lang akong mag-dissect ng mga puting daga. Pero mas interesante ang mga bagay dito sa isla kumpara sa mga puting daga. Narito na. Ibalik mo sa nanay mo para kainin niya. Naririnig mo ba? Nagsasalita sila. Nagsasalita. Bumaba na naman ang iyong antas ng katinuan. Inumin mo ito. May kasamang tulong pang translate ang sumpa na ito. Pumunta ka na at kunin ang kanilang bangkay. Ito ay mga bakas ng tao. Ano pang hinihintay natin? Pasukin na natin at silipin. Mali ang sukat ng presyon. Ang density ng kanyang buto ay hindi bababa sa 5 beses. Kumakain pa nga siya ng mga gagamba. Parang may mali sa kalagayan ng taong iyon. Mukhang, ang huli ng nahawahan ng gagamba ay maging halimaw. Sige, magpatuloy. Kung mayroon pa siyang katinuan, dapat ay gumawa ng paraan para iligtas siya. Walang paraan para iligtas siya. Subukan mo ito. Lumayo ka. Mayroon itong malakas na asido na kayang matunaw ang bakal. Kumakain ito ng putik. Hindi tama. Kumakain ito ng putik na may amoy ng nabubulok na karne. Talagang mahusay ka sa pagluluto. Kahit ang mga bato sa isla ay naging paborito mong putahe. Kung balak mong tikman ang lasa ng bato isang araw, sabihin mo sa akin ng maaga. Sige, bibigyan kita ng malalaking hiwa.
Gusto kong mabusog. Susuportahan kita. Bilisan mo, tulungan mo ako. Nabulok na masarap na kutsilyo ng chef. Suna, may nahanap ka na ba? Pangalan, mga mahilig sa pagkain. Lirong. Masyadong mababa ang katinuan. Mga tao na may kontaminadong depekto sa ilalim ng 10 puntos. Hindi ba't lahat sa ilalim ng 10 puntos ay magiging halimaw? Mabuti na lang alam mo, ang iyong katinuan ay madalas na nasa hangganan ng pasa. Hindi ka rin masyadong maganda ang kalagayan. Huwag sanang isang araw ay mag-aral ka ng sobra. At hayaan mong ako ang magtapon sa iyo sa gacha machine. Sige, kailangan na nating bumalik sa barko. Dahil patay na si Lirong. Ang barkong dinala niya ay maituturing na ating pamana. Ang iyong kakayahang manghutot ng pamana mula sa mga patay ay talagang walang kapantay. Disassemble ang mga labi ng good luck. Makakakuha ng 143 kahoy at 75 tela. Ganito nakasira ang katawan ng barko. Nabawasan ng 30% ang kita. Huwag na kayong pumunta sa laboratory pagkatapos bumalik. Yung distortion na ito ay mas may halaga sa iyong pag-aaral. Talagang hindi ka susubok mag-BFE ng gacha. Baka sakaling pumutok ang swerte mo at makakuha ka ng ginto. Sige, baliw. Mag-aral ka na lang. Ako na ang bahala sa armas. Nakuha ang heavy armor na may proteksyon sa puso. Mahusay ang kalidad, gamit ang silk pouch na material. Punong-puno ng seguridad. Ngayon, tatapusin ko na ang mapanirang sumpa na ito. Halika na. Pinanggagalingan ng pagkain ng Firefly Mushroom Spider. Kahit ang mga spider na ito ay marunong magtanim at mag-alaga ng kanilang teritoryo. Hindi nakaligtas si Lirong. Pero tiyak na makakaligtas ako hanggang huli. Dahil mahilig ang gagamba na gawing material ang tao. Sige, maranasan din niya. Yung laki nito. Dapat ka siya ang kabuang panlabas na kaliskis para sa pag-upgrade. Magic Star. Hindi pa rin sapat na nakaka-excite. Itong bagay na ito ay mukhang artistiko. Gusto mong subukan. Ayaw mo, ibibigay ko na lang lahat sa tiyan ko. Gusto ko na, darating na ako agad. Babalikan ko at gagamitin ang gastric juice ni Lirong para maghalo ng potion. Inumin mo na lang ito. May marka na ako sa ligtas na lugar. Mag-ingat ka. Anong klaseng kayamanan ang nandito? Ang laki nito. Gaano karaming tao ang kailangang pakainin? Diretsong tiningnan mo ang bawal na estatwa. Bawas 20 ang iyong katinuan. Maging isang ina ng bahagi nito. Ihandog ang katapatan sa ina ng mga walang buwang. Pipiliin ang unang opsyon, ihandog ang 1/3 ng iyong laman at dugo. Muling hubugin ang katawan. Pipiliin ang ikalawang opsyon. Himukin ang 1/0 katawan ng kapwa upang maging handog. Pagkalooban ng banal na kapangyarihan. Pipiliin ang ikatlong opsyon. Bumarel sa Diyos. Ang antas ng katinuan ay bumagsak sa kritikal na punto. Na-detect ang titig ng dakilang nilalang. Ihandog ang dugo at laman. Maging tagasunod ng inang gagamba. Iwanan ang makamundong katawan. Magbago tungo sa di makatawid. Anong kalokohan ng mga tagasunod? Tumingin ng tuwid sa ilusyon ng dakilang nilalang. Bumaba ang katinuan ng isip ng 100.
Kakatayo ko lang. Ano ka ba? Minsan pa, papakabayaan mo akong lumuhod. At saka, ang pangit mo masyado. Diyos ko. Kailangan mo talagang bigyan ako ng kapansanan para lang masiyahan, di ba? Katinuan ng isip ay bumaba sa 1-0. Ikaw ay malalim na nahawahan ng kailaliman. A-unlock ang pambihirang daan. Nahawa. Kumuha ng deformed na organo. 3 lens na mata. Kung gagawin mo, parang nakakuha ka ng shape. Patay ka na ba? Kalahati ng gitna ng isla ay bumagsak. Kung ikaw ay naabala ng buhay, hindi ako mananagot sa paghukay sa'yo. Hindi ka pa naman patay. Ngayon, medyo abstract ang hitsura ko. Abstract, darating ako agad. Hindi ko na sana dapat binanggit. Ang babaeng ito, talagang gusto akong sirain. Nabawi ang paningin ko lang naman. Pero lahat na nakikita ng kaliwang mata ko ay naging itim na. Buhay pa rin ako. Swerte ko talaga. Sa susunod, uunahin ko munang putulin ang mga binti ko. Yung si Suna, siguradong pinagsama niya ang pulbura at lava. Ininom ang Scarlet Demon Potion. Bawasan ang katuwiran ng 20. Nasa bingit ng ganap na pagkabaliw. Kunin. Matigas na lamad na may mataas na viskosidad. Epekto ng patay na gagamba na gamot. Tumingin dito, malaking tao. Ngayon na. Ayos na ngayon. Mas pantay pa ang pagkabasag ng buto kaysa sa paralisis. Huling hampas. Sistema. Tulungan mo akong tawagan si Suna. Sabihin mong nawala ang paningin ko. Sabihin mong dumaan na siya agad. Nawala ang paningin ko. Dahil sa mga side effect ng mahikal na gamot. Ang taong ito ay talagang nagkaroon ng ganitong araw. Yang Yi. Ang iyong kaliwang mata ay talagang maganda. Tanging mga baliw tulad mo lang ang makakapagsabi na maganda ito. Ang impormasyong ibinabalik ng mata ay sumabog sa iyong mga nerbiyos. Ang utak ay kusang pumili ng pagkabulag para sa sariling kaligtasan. Ipinako ito sa kaliwang mata. Hadlangan ang pinagmumulan ng signal. Hayaan mong makapagpahinga ang utak mo. Bumangon na. Pahiram naman. Lumalabas na masyado siyang walang modo. Yung paraan ng pagdisassemble mo, palaging nagpaparamdam sa akin. Na sa susunod, ako na ang nakahiga at ikaw ang mag-aalis ng ulo ko. Mabuti pang mag-adjust ka agad sa mga mata na ito. Akala ko siyang ay papasok at lalabas na parang walang nangyari. Ngunit sa huli, kailangan pang umakyat sa barko gamit ang kawit. Kung kumalat ito, ano na lang ang sasabihin sa akin bilang kapitan? Huwag kang magalit dito. Mas maginhawa ito kaysa kanina. Salamat. Opisyal na na-unlock ang supernatural path. Kasalukuyang polusyon 6%. Deformed na organo 3 mata. Ayos lang, sa anumang kaso, ang maskara ay eksklusibong balat ng pirata. Nabawi na ang paningin. Ang panlasa ng babaeng si Suna. Talagang parang galing sa formalin ng dissecting room. Hintayin kong mag-level up. Balang araw, pasasabugin din ang pira-pirasong pulo na ito.
Natapos na ang pag-upgrade ng Magic Star. Kasalukuyang antas, 3. Tibay, 4,500. Tumaas nga ang tibay. Pero ang itsura nito. Pag inalis ito, tiyak na iisipin ng mga tao na ito ay isang gumagalaw na bahay na multo sa dagat. Kahit ang mga seryosong pirata, tiyak na magulat pa. Tingnan natin kung gaano kalakas ang third level na barko. Tiyak na walang seryosong bagay ang mga bagay na pumapasok sa tubig. Akala ko ba nagbabayad ako ng malaki para makipaglaro sa dagat dito? Nagpapalipad ng bato. Ano ba ito? Polusyon sa isipan. O kaya insultong matindi. Mukhang kailangan ko munang humanap ng matatag na paraan ng pagpapasabog. Pag-usapan muli ang tungkol sa pagsabog ng isla. Karaniwan, narinig ko na ang tunog noon. Ano nang nangyayari ngayon? Nandyan ka pa ba? Yang Yi, dumating ka sa tamang oras. Nakatuklas ako ng bagong modelo ng ebolusyon. Kung magtatanim tayo ng mga neuro na ito, makakabuo tayo ng daan-daang kamay. Basta ilagay ito sa katawan. Makakaya kong lampasan ang limitasyon ng tao. Basta ilagay ito sa katawan. Makakaya nating lampasan ang limitasyon ng tao. Babala, nadidistract ng matinding enerhiya. Bawas 30 ang katinuan. Magpakatino ka na. Bitawan mo ako. Basta't makakapagpalakas. Anong pakialam kung medyo pumangit? Naghahanap ako ng doktor na makapagpapagaling. Hindi ng isang baliw. Sobrang pakialam mo. Ito ang aking pananaliksi. May lakas ka bang gawin iyon? E di huwag na lang subukan. Kaya pala kapag naubos na ang katinuan, mas epektibo ang pisikal na banta kaysa sa mga potion. Dalhin mo ang iyong scalpel. Pupunta tayong wasakin ang pulo na ito. Kapag nabasag ang estatwa, magsisimula na ang self-destruct ng pulo. Alam kong naiipit ka, pero mabuting bawasan ang apoy ng bomba. Lahat ng mga gagamba ay namatay na. Ngayon ang tamang panahon para mangalap ng mga supplies. Akin ang mga ito. Ikaw na eksperto na sobrang naintriga sa mga specimen. Kung nakatira ka sa gitna ng mga halimaw na iyon, siguradong magiging isang reyna ng mga pinuno. Malamang ikaw ang magiging bahagi ng buhay ko. Pinakamamahal kong brain specimen. Yang Yi, tingnan mo sa taas. Ano yun? Mga letra sa ganitong kakaibang lugar. Ito yun. Harapin ang sinaunang mga simbolo ng Diyos. Baba ang katinuan ng 50. Nakatapos na pagbabasa ng mga natitirang pahina ng aklat ng mga limbs. Bumaba ang iyong katinuan ng 100. Natutunan mo ang mahika ng mga limbs bawal na uri. Yang Yi, ayos ka lang ba? Huwag tumingin kung ayaw mong magkaroon ng 8 binti sa iyong utak. Kahit ikaw na ganitong halimaw ay naapektuhan ng ganito. Ano ba talaga ang nandoon sa itaas? Isang bagay na pangit na kayang gawing ganito ang isang taong mahilig sa diseksyon tulad mo. Magsusuka ka sa lugar. Malaking gagamba. Mabilis, magtrabaho ka. Kung hindi lang puno ang storage space, hindi na natin kailangang maghirap ng ganito. Kailangan na nating bumili ng bagong space bag. Huwag magreklamo. Mabilis, tulungan mo akong itulak ito palabas. Sana hindi ito masira. Mag-ingat sa susunod. Aklat ng mga kamanghamanghang daan ng mga binti. Matutunan ang spell. Pagpapalakas ng binti at pagbawi ng eksplosyon. Sinasamba ang inang binti. Ang simula ng iba ay maliit na bola ng apoy. Ang akin ay pagsabog ng binti mula sa simula. Gawin na lang ang mga disenyo para kay Suna. Para hindi na ako istorbohin ng babaeng iyon. Walang sining ang mga linya na ginawa mo.
Isang paglapastangan sa katotohanan. Kung pangit, ikaw na lang ang magbago. Basta huwag mo lang sanang patayin ang sarili mo. Antas ng katinuan 30. Antas ng katinuan 20. Ang katinuan ay bumalik sa 50. Naiintindihan mo ang katotohanan ng pambihirang daan. Natutunan mo ang pambihirang mahika. Paghipo ng baluktot. Yung potion para sa pagbawi ng enerhiya. Nagawa mo na ba talaga? Halika, tamang-tama, subukan kita sa gamot. Tumingin ka sa kakaibang tiyan ng masagana. Bawas ang katuwiran mo ng 3. Lalong tumitigas ang estilo ng dekorasyon mo dito. Kinukuha ito mula sa tiyan ng mga gutom na bisita. Ang kulay na maputi ay ang pangunahing uri. Kapag ininom mo ito, mag-uumpisa ang iyong tiyan sa labis na pagkain. Sugal na ito. Suna, tunay kang isang henyo. Nag-trigger ka ng divine buff. Pagkabusog at pag-inom, ang bilis ng pagbawi ng lakas ay tumaas ng 100%. Ang epekto nito ay talagang malakas. Hindi mo pa nga tinitingnan kung sino ako. Ganito na ang level ng basic na klase. Kapag uminom ka ng enhanced version, baka pati ang deck ng Magic Star ay maubos. Marami pang mga yaman ang hindi ko pa nagagawang kunin. Sige na, mas mainam na mag-focus na lang sa negosyo. Mas malapit sa karagatang silangan. Kailangan ng mga manlalaro na magpanatili ng init. Ang sweater ko na gawa sa Fire Fluff ay napakahusay. Sapat na ito para makakuha ako ng malaking kita. Sapat na ito para makakuha ako ng malaking kita. Ang napakahusay na sweater para sa malamig ay kapalit ng 4 na bote ng banal na tubig. Paano ba? Makipag-ugnayan kay Hiki. Gusto mo ba ng napakahusay na sweater para sa malamig? Tito, tingnan mo yung 5 metrong royal na isdang nahuli ko. Maganda, di ba? Sino ba ang nagtatanong tungkol sa isda mo? Papaltan mo ba ang sweater? Maganda ang katangian ng sweater. Pero hindi ko kailangan. May mas maganda pa ako. Balabal na silver. May dala na proteksyon ng dagat. Ikaw, isang kakaibang nilalang na hindi kailanman nagiging walang hangin. Balang araw, mahahatak ka ng isda pababa para pakainin ang Diyos ng dagat. Bumili ng armas para makapagpalit ng mood. Kung magpapatuloy pa ang usapan, tiyak na mainis ako. Armas, napakalaking espada ng bakal. Kailangan ng lakas siyam para mahirapang igalaw ito. Kailangan ng lakas 1-0 upang masimulan itong makontrol. Ito ang tunay na romantikong lalaki. Nagbebenta. Itong kakaibang bagay na ito. Tandaan mong balutin ito ng tela bago tingnan. Good luck sa'yo. Sistema ay nagpaalam na na-block ka na niya. Ang espiritu ng takot ay dumaan sa buong katawan. Bawas 5 ang iyong katinuan. Patuloy na bumababa ang antas ng katinuan. Nag-trigger ng pansamantalang katangian na matapang at walang takot. Ganyan lang ang kakayahan niya. Hihi! Talo na siya. Akala ko makakasama pa ako ng matagal. Lesiu. Akala ko pa naman na medyo cute pa itong engkanto na ito. Baka ako'y nababaliw. Tara, dagdagan mo ang pagkain. Walang silbi itong butot balat. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat, gagawin ko itong makakapagpapaputok ng kusa. Yung babaeng si Suna, ang tanging nasa isip niya ay diseksyon. Malala yung apoy. Kailangan kong bantayan siya. Magbayad ng 5,600 gintong coin. Makakuha ng 40 piraso ng 3 guhit na panirang aro. Susunod ay ang pagpapahusay ng aking armas. Magandang kalakal. Habang hindi pa lumalabas yung baliw na babae para sirain ang barko. Magpahinga muna sandali. Ay! Sa wakas, nahanap na kita. Kahalagahan ng isip 1-0. Ikaw ay tinatangkilik ng malalim na hindi malay. Yung mga mata ng ulo ay katulad ni Suna. Baka kamag-anak ni Suna. Hindi, kailangan kong magtanong. Kasalukuyang temperatura 27 degree. Babala, may malawak na yelo sa harap ng karagatan. Hindi pa ito ang pinakamatinding taglamig. Bakit sobrang lamig? Parang may mali na sa dagat na ito.
Ganitong disyerto ng dagat. Saan galing ang pulo? Yung barko na daan-daang metro ang haba, nahati pa sa dalawa. Suna! Labas ka at tingnan ang mga spesimen. May magandang nahanap na ako. Tingnan mo yung proporsyon ng itaas na bahagi ng katawan. Siguradong nagkaroon ng sekundaryong pagsasanib ang ulna at radius. Yang Yi, gusto kong mabuhay. Mabuhay. Magbibigay ako sa'yo ng pagkakataon na mabuhay. Batiin mo siya. Sa labas. Karne. Walang makain. Pero marami namang mabigat na bakal dito. Yang Yi, sabi mo ay iiwanan mo akong buhay. Tiyak na may isa pang pugad sa likod, huwag magmadali. Sinasabi ko, mayroon ka bang mga kamag-anak na kilala? Bakit mo biglang tinanong yan? Orphan ako. Walang dapat ikabahala. Tara na, pumunta tayo sa isla para kumuha ng mga bagay. Isuot mo too. Ang mga anomalya dito. Mas parang isang uri ng hindi kilalang pag-atake na kumakalat. Kakaibang pagkalat. Hindi kaya may nasa likod na nagtutulak. Natuklasan ang kalahating lobo Ginoong Sili. Nadapuan ng rabies. Bago pa man, isa na siyang manlalaro. Ngayon, mas mababa pa sa aso. Malaki ang posibilidad. Nasa isla pa rin ang nasa likod ng lahat. Paano hatiin? Iwanan mo sa akin ang may pinakamaraming buhok. Hanggang dito na lang. Banal na tubig ni Zuday. Hindi pa patay ang tao. Pero wala ring bangka sa paligid. Nasaan ang bangka? Tama ang koordinato. Pero wala itong kahit isang buhok. Nagtatawanan ka ba? Hindi nakakagulat na siya ang mayaman na nagbebenta ng banal na tubig. Napakaraming kakaibang bagay. Tiyak na hindi siya nandito para mamuhay ng mahirap. Tiyak na may mahalagang bagay na nakatago sa mga labi. Sa katunayan, ang pag-alis ang pinakamakabago. Pero ang mamatay ng walang ginagawa at ang mamatay sa panganib. Mas pipiliin ko ang huli. Nagmamadali akong pumasok sa malamig na dagat ng taglamig. Anong magagawa ko laban sa mga halimaw na iyon? Kung nandito ka para ayusin ang mga materyales, mas mabuti pang maghintay ka ng ibang oras. Maaari mo bang gumawa ng laso na direktang papatay sa mga werewolf na iyon? Walang pag-asa sa gamot. Ang kanilang metabolismo ay 5 beses na mas mabilis kaysa sa iyo. Kapag umakyat sa isla, siguraduhin huwag masugatan. Huwag mag-alala, matibay ako. Talagang nakakadiri itong bagay na ito. Maayos ang hiwa. Walang pakiramdam ng punit. Ito ay gawa ng matalim na talim. O baka, may mga mas mapanganib pang nilalang sa isla kaysa sa mga hayop. Hoy! Ang yaman ng mga supplies nitong grupo na ito. Bakit pa rin may infected na player? Nasaan na ang bangkay ng lobo? Nalaglag na daliri Grey Wolf. Nalaglag na mga labi. Ibig sabihin, buhay pa yung taong yun. Narito pa ang init. Hindi pa umalis ang tao. Parang sapatos na isusuot ni Zuday. Zuday, sana buhay ka pa. Sagradong kahon. Kagamitan para sa pagkulong ng mga bilanggo. Pagkulong ng mga bilanggo.
Ganito lang kaliit na kahon. Nakatakip sa mata na parang banal. Ngunit ang mga braso sa ilalim ay mas malaki kaysa sinuman. Gusto ko ang estilo ng bagay na ito. Malamang na pinakawala ng mga manlalaro ang mga bilanggo sa loob. Kaya nagdulot ito ng sakunang ito. Kahit itong bag na ito ay natatakot. Mukhang ito ay isang napakahalagang kayamanan. Bumalik ka at ipasuri ito ni Suna. Umakyat na ba? Gustong lumapit. Para sa iyo, ito ang kalahating werewolf. Subukan mo ito. Siguradong lutong-luto sa labas, malambot sa loob. Hindi pa tapos ito. Ang ulo ng lobo ay talagang matibay. Puting bala. Mukhang estilo ni Zude. Kondisyon ng bangkay ng Grey Wolf. Pinapagana ng necromancy. Sasalakay ito sa lahat ng buhay maliban sa nagpasimula. Nagpasimula. Talagang may nagkukubli sa pulo na ito. Kung makita ito ng mga kasama, tiyak na kukunin ito para sa pag-aaral. Kailangan itong itago. May 4 na oras pa bago magdilim. Sapat na para masuri ko ang bangkang ito. Mukhang walang tao. Ang bangkang ito ay talagang nahati sa dalawa. Paano magiging ganito kaayos sa loob maliban kung may mga tao sa barkong ito? 5. Tama lang na tumugma sa mga walang ulo na buto sa lunggan ng mga lobo. Kailangan nating linawin ito bago bumalik ang may-ari ng barko. Dapat itong suriin. Nabulok na mga laman loob. Walang halaga ang mga basura ng alchemy. Ang estilo ng larawan na ito ay talagang katulad ng kay Suna. Isang molde ang ginamit. Pareho ng material sa banal na kahon. Ganap na winasak na baluti ng mga banal na kabalyero. Iyon ay sa wakas, may kaunting nakasulat na bagay. Ano ang nakasulat dito? May kakayahang mag-translate ng wika. Install. Pagsasalin ng wika. Nahuli ng templo ang mga mangkukulam. Nakatagpo ng buhawi sa daan. Bumagsak ang malaking barko. Bumangon ang sumpa ng mangkukulam bago mamatay. Sumiklab ang sakit ng mga lobo. Walang bisa ang banal na tubig. Nagpatayan ang mga kasama. Si Knight Commander Will ay nagpadala ng tao sa dagat upang humingi ng tulong. Ang natitirang isang knight lang ang nagbabantay sa santaksian. Yese, kung sana'y magpakita ang glorious goddess. Matagal nang nawasak ang bulok na isla na ito. Hindi ko inakalang sa isang pagkain lang. May magnanakaw ng nakalusot. Kahit nakatayo ang likod, matamaan pa rin. Para bang nasa likod ng ulo ang mata mo. Ito ang ulo mula sa panaginip. Nakatagpo ng mga erehe na nilalang na kumakain ng utak. Nabawasan ang katinuan ng 1-0. Ang ganda ng mga mata. Pahiram, tingnan ko. Gusto kong gamitin ang kakayahan para makuha ito. Ikaw ay malalim na na-invade ng kumakain ng utak. Nasira ang sentro ng nerbiyos. Lumayas ka sa utak ko. Huwag ka nang tumutol. Magpasakop ka sa akin. Papaglubing kita sa pinakamagandang panaginip magpakailanman. Putang ina mo. Magpakailanman. Anong saysay ng ganitong pag-iwas sa sarili? Huminto ka, masasaktan ka. Sa halip na ipasa ang katawan mo sa kanya, nasaktan ako. Mas pipiliin kong masaktan. Sumuko ka na, ubos na ang lakas mo. Huminto ka na. Hindi mo na muling makokontrol ang sarili mo. Ikalawang pahina ng aklat ng gagamba. Hindi pinapayagan ng katawan ko na may manghimasok. Anong ginawa mo? Bakit hindi ako makagalaw? Siyempre, para tuluyan tayong magkaugnay.
Ikaw ay nag-invade sa aking isipan. Anong tinawag mo, tumigil ka? Ito na ang huling babala. Hindi, kailangan kong hanapin ang kanyang kahinaan sa alaala. Ang mga mata na ito ay... Sandali lang. Yung babaeng may pulang mata. Kilala mo siya. Tumahimik ka nga. Tumigil ka, mag-usap tayo. Kapitan, wala akong balak pumatay ngayon. Anong plano mo talaga? Umupo ka dyan. Binababalaan kita. Huwag kang magpanggap. Nagawa kong pagalingin ang pagkabulag ng kapitbahay. Ngunit nagulat siya sa kapatiran ng mga banal na kabalyero, tungkol sa aking pagkakakilanlan bilang isang mangkukulam. Agad nila akong isinilid sa sumpang banal na kahon. Ako ay isang iskolar, tagapangalaga ng katotohanan. Dapat kong ipasa ang liwanag ng katotohanan. Bato ng katotohanan. Kumuha ng maraming ipinagbabawal na kaalaman. Ibigay ito sa liwanag na banal na simbahan. Makakamit ang walang kapantay na karangalan. Gusto mo bang ipasa ko ito kay Suna? Anong relasyon niya sa iyo? Hindi ko siya kilala. Ngunit siya ay may pulang mata. Sapat na iyon. Bakit mo akalaing makikinig ako sa'yo? Ano ang tingin mo sa kapitan? Ano ang magandang halimaw? Tanging ang mga halimaw na patay. Sige na, kapitan, isang beses lang ito. Naubos na ang alak. Yang Yi, kumilos ka na. Ganito pala ang ibig sabihin ng pangarap na may kaalaman. Ang ganitong uri ng nilalang, ang brain eater. Ito ay himala ng ebolusyon. At sumpa ng katotohanan. Kaya, pumili ka sa huling sandali. Na makahanap ng tahimik na lugar para magtapos. Na mamuhay ng ganito, ay isang paglapastangan sa akin. Ang itinakda kong limitasyon ay 5 ulo. Napatay na. Dapat na akong magpaalam. Pasensya na. Hindi siya nasa ilalim ng aking kontrol. Saan mo gustong ilibing pagkatapos mamatay? Sagradong kahon. Iyan ang pinakamagandang kabaong na maisip ko. Pumili ka ng isa, baril o mabilis na kutsilyo. Pumili. Tumigil ang iyong pag-iisip. Hindi ko nakikita ang iyong pagnanais na pumatay, dahil tapos na ang palabas. Huwag nang makialam. Pinilit mong paghiwalayin ang parasitiko. Bumagsak ang iyong katinuan sa 32. Buti na lang handa na. Magpapahinga ako, saka na si Suna ang kukuha sa akin. Sino yan? Bakit hindi pa tapos? Ako ang kapitan ng barkong Magic Star. Yang Yi. Sino ka? Yang Yi. Yung bumili ng gamot ko sa trading channel. Nasaan ka na ngayon? Mataas ang alertness ng babaeng ito. Nandito ako sa tabi ng bangka. Wala kang nakitang werewolf sa daan. Napatay ko agad. Pagkatapos, nakatagpo ako ng malakas na kalaban. Napatay ko rin siya agad. Nag-iisa ka. Pumatay ng ganitong halimaw. Kami ng iba ay handang-handa. Ngunit lahat kami ay nabigo. Siya naman ay nag-iisa at napatay ang Mind Flayer. Tulungan mo ako. Naipit ang aking binti sa bumagsak na barko. Maaari kitang iligtas. Ngunit ngayon ay bulag ako. Kailangan mo akong navigate mamaya. Walang problema. Yung bahagyang tunog. Mukhang sobrang alerto ng taong ito. Bago magligtas, kailangan munang mag-ayos. Ayon sa alituntunin, mga werewolf at brain eater. Lahat ng ito ay aking mga napanalunan. Kailangan ko lang ang banal na kahon. Iyan ang aking patunay ng pagsali sa liwanag na banal na orden. Maaari kong kunin ang puting rosas, mga invisibility cloak, at ang espada ng punong kabalyero ng orden. Wala akong interes sa liwanag na banal na orden. Ngunit ang kagamitan na nag-aalis ng mga bangka ay kapaki-pakinabang sa akin. CJ! Anong nangyari? Hindi ba ito matanggal? Zuday! Masyadong mahigpit ang pagkakaipit ng kahoy na ito. Hindi maganda ang sitwasyon. Sigurado ka bang gusto mong putulin? Ang katawan ay isang sisidlan lamang ng kaluluwa.
Mas mahalaga ang mabuhay. Matalino ka. Yung may sapat na tibay sa sarili ay makakaligtas hanggang sa susunod na pagsikat ng araw. Magandang ideya rin ang magbigay ng pabor sa babaeng ito. May paraan akong makapagbigay sa iyo ng bagong mga binti. Talaga bang? Hindi ito libre. Magpadala ka ng isang pagbati. Kailangan kong mabilis na maibalik ang aking katinuan. Maibalik ang nawasak na bahagi. Hindi ko magagawa kahit ang aking talento. Kaya susubukan ko na lang. Natanggap ang mataas na pagbati. Bumalik ang katinuan sa 60. Ang negatibong polusyon ay nililinis. Bakit parang ang paggaling na ito ay isang negatibong buff para sa akin? Salamat, nararamdaman ko na mas mabuti na. Kailangan kong makahanap ng kanang binti para maikabit ito sa iyo. May mga bahagi ng katawan ng aking kasamahan doon. Tiisin mo lang. Maaaring medyo masikip. Kasing ganda ng orihinal. Nakuha mo ang Twilight Veil. Puting rosas. Espada ng punong kabal ng banal. Huwag kang magtangkang tumakas bago dumating ang aking mga tauhan. Hindi ligtas dito. Hindi ko pa nakikita sa ngayon. Mukhang. Hindi mo naman kailangan ng tulong, Kapitan. So dumating ka na. Dahil nandito na ang iyong kasama, hindi na kita istorbohin sa inyong kwentuhan. Mukhang masaya ang usapan. Naiistoro ba kayo? Bakit parang nakakaramdam ako ng kahihiyan? Kagagaling ko lang hawakan siya, para kontrolin ang sitwasyon. Umalis ka na, mali ang babaeng iyon. Maliit na ang tibok ng puso niya, halos tumigil na. Parang patay na. Hindi, mas parang isang uri ng aktibidad na hindi nangangailangan ng puso para magbomba ng dugo. May kutob ako. Kahit na hindi ko siya iligtas, kaya niyang umakyat mula sa mga guho. Kakaibang pagkabulag kanina. May isang hindi normal na baliw na babae sa tabi. Tanging sa paghawak ng isang bagay na totoong narito ako nakakaramdam ng kapanatagan. Bakit parang sinasabi mo akong may paligoy-ligoy? Paano mangyayari yon? Ikaw ang pinakamakatwiran at tagapagtaguyod ng katotohanan sa lugar na ito. Bumalik ka na sa aking mga bisig. Mga kapatid na naligaw ng landas. Sa ilalim ng liwanag, wala nang pagdurusa. Gusto ni Ronit na ipasa sa iyo ang bagay na ito. Pero kung sobra ang katotohanan, mapapatay ka rin ito. Paano kung may isang dambuhalang hayop sa dagat ang sumakmal sa iyo? Anong gagawin mo? Mas ligtas pa rin ang manatili sa tabi ko. Nagawa na ang kasunduan. Nakuha mo ang 3 mahahalagang kagamitan. Masaya ang pakikipagtulungan. Medyo malaki pa ang barko ko. Gusto mo bang umakyat at tingnan? Pero medyo abala ako sa ngayon. Sa susunod na lang. Langit at lupa, makinig kayo. O, Taisyang Laojun, magpakita ka na. Nakuha mo ang bihirang kagamitan. Buhay na pugon relikya. Sumali sa organismo. Sustainable na init. Ito ay talagang simbolo ng kaligtasan sa mga malamig na dagat. Suna, lumabas ka na. Nakakuha ako ng malaking bagay. Gagawa tayo ng butas sa kwarto natin. Magsasalo tayo sa isang pinagmulan ng apoy mula ngayon. CJ, agad mo nang sinang-ayunan iyon. Huwag kang mag-alala sa akin. Plano. Anong sa tingin mo? Agad akong magsasalita. Matanda. Suna, hiram ng isang apoy na gagamba. Ang bagay na ito ay kumakain lang ng buhay. Ito lang ito. Ang natira, gagamitin ko pa para subukan ang punto ng pagkasunog ng neurotoxin. Naririnig mo ba ang daing ng kaluluwa? Rasyonal 5. Umalis ka na. Mukhang sa susunod. Kailangan ko nang tanggalin ang mga binti ko ng maaga. Interesado ka bang magbigay sa amin ng pangmatagalang impormasyon para sa aming pahayagan? Doble ang bayad. Libre ang lingguhan. Kung ayaw mong ilantad ang pagkakakilanlan mo, pwede kang gumamit ng codename. Pwede. Gagamit ako ng codename.
Ang pangalan ko ay Isang Mata. Isa na namang pangarap na may pangitain. Ang mga naunang pangarap na may pangitain ay nangyari na. Saan kaya ang apoy na ito? Saan kaya ito? Ang lakas ng ingay na ito. Hindi kaya tumama tayo sa yelo. Nakaharang ang silid ng kapangyarihan. Bumaba ang bilis ng 60%. Si Suna ay mag-ingat sa makina ng lakas. Sino mang magtatangka na galawin ang makina, tatakbuhan niya. Ako na ang bahala sa natira. Ang kanilang likido ay may napakataas na konsentrasyon ng langis. Napakababa ng punto ng pagsabog. Kamakailan, medyo naiinis ako sa amoy ng sunog. Pero itong bagay ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Maging makatwiran ka. 3 segundo lang ang kailangan para sa apoy. Mas ligtas pa nga. Ang pagsunog ng mga uod ay hindi solusyon sa problema. Kailangan talagang ayusin ang yelo. Sige, sino bang nag-utos sa'yo bilang kapitan? Tandaan mong mag-iwan ng ilang buo na halimbawa para sa akin. Nagsimula ka na ng estado ng pagkabaliw. Pansamantalang itataas ang lakas ng 50%. Walang problema, ikaw na ang bahala sa mga uod sa barko. Ibigay mo sa akin. Putulin. 10 segundo para sa yelo. 6 na yelo ay 1 minuto. Suna. Kaya mo ba? Babalik siya mula sa timog silangang bahagi. Kailangan kong maghintay dito. Mag-ingat ka. May ganito pang trick si Suna. Bukas na ang daanan. Itong mga walang kwentang tao. Sa loob ng maikling panahon. Suna. Itong gamot ni Suna. Tuwing tapos kaming mag-away, parang dehydrated kami ng 3 araw at 3 gabi. Unti-unting bumabalik ang temperatura ko. Yung nasa labas ay patuloy pa ring sumasalakay sa barko. Sa ngayon, hindi pa ako mamamatay. Pero kung malulunod ang barko, tayo dalawa ang mapapahamak. Gusto mo ba ang barko ko? Depende kung sapat ang tibay ng mga buto ninyo. 241. Ang pinakamabilis na bilis ng mga yelo ay 40 kilometro. Hindi nyo ako mahahabol. Ang katotohanan ay nasa loob lamang ng saklaw ng kanyon. Bagamat nakakadiri ang mga bagay na ito. Sinasabi ng sistema na maaari itong maging materyales. Huwag sayangin. Pangalan, ang singsing ng maliliit na uod. Epekto. May kasamang 1 metro kubiko na espasyo. Gastos. Kailangang patuloy na higupin ang dugo ng nagsusuot. Mas masakit pa kaysa makita mong nasasayang ang isang bagay na mahalaga. Ang ganitong gastos ay maliit lamang. Pangalan. Kabit ng maputlang uod na panghuli. Matagal nang meron yan. Hindi naman siguro kailangang mamatay dahil lang sa pag-ubo. Halos makipagpalit na ng buhay sa halimaw sa dagat. Hindi pa huli ang lahat ngayon.
Sige na. Pwede na rin namang itago. Baka sakaling may dahilan pa rin tayo para magkaugnayan. Gising na at pumasok sa laboratorio. May ibibigay ako sa'yo. Yung nasa kahon ng gamot ay pwedeng gamutin ang frostbite. Ano ito dito? At saka, bakit nakapalit ka na ng damit? Naiinitan ako, hindi ako magsusuot ng damit at maghihintay na mamatay. Ito ay isang buhay na virus ng rabid wolf. Pag sindi nito, lunukin sa 5 segundo. Sa 1 segundo, magiging halimaw ka. Sa 1 segundo, magiging tanga ka. Hindi mo ba ako mabibigyan ng tiyak na epekto? Sigurado ako. Huwag kumain ng hindi ayon sa hakbang. Mamamatay ka ng masakit. Hindi ba't ito sapat na maingat? Hindi lang minsan sinagip ni Suna ako. Dapat ko siyang pasalamatan. Nagdagdag ng pampalasa. Talaga bang hindi ka mag-iisip na sumali sa mga mangkukulam? Noong nakaratay sa kama noon, walang pagkakataon na mapag-aralan ang sining na ito. Sa hinaharap, ganitong uri ng sining. Mas maganda dito na lang sa laboratorio na lang mag-ayos. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Lahat nasusunog na. Kainin mo na lang mag-isa, o papasok ko sa ilalim ng balat mo. Ayaw kong marinig kang umiyak sa kabilang pader sa gitna ng gabi. Tama nga, magaling talaga ako magluto. Nangyari lang ito sa isang pagkakataon. Pumasok ang mga yelo sa dagat sa espesyal na siklo ng walang katapusang araw. Lahat ng manlalaro ay pinilit na isara ang malaking mapa. Medyo kawili-wili. Hindi madalas makita ang ganitong tanawin. Ito ay isang uri ng mahiwagang gas. Ito ay nasusunog dahil sa apoy. Kawili-wili. Sa aking mga mata, wala namang mga ulap na ito. Wala akong pakialam na makipaglaro sa kanila ng psychological warfare. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala na hindi mo ito makikita. Tingnan mo muna ito. Nakita ko ito kagabi. Mga bagay ng kolektor. 5,000 conch coins lang. 5,000. Huwag mo nang isipin. Nadalhin ang bagay na ito sa barko. Mawawala ng katinuan ang buong barko. Nagbawas ako ng presyo ng 2 oras. Kahit ang guro ko, hindi ako pinigilan sa pondo. Hindi ka pinipigilan ng guro sa pondo para sa kapakanan ng sangkatauhan. Pinipigilan kita sa pondo para sa sariling proteksyon. Kuripot. Ang bilang ng mga nakaligtas na manlalaro ay bumaba na sa 30%. Kanal ng Mundo Day Jeplar, bat. Rotal seat na sunog ang kamay ko Mordsliest. Hindi na ito mainit. Totoo, hindi na mainit. Nabaliw na. Lahat ay nabaliw. 10 tao, 7 ang namatay. Mas nakakatakot ang ulap na ito kaysa sa kahit anong halimaw. Sindi na. Walang espesyal sa dagat na ito ng taglamig. Ang init sobra. Ngayon, pawis na ako. Siguradong mamamatay siya. Sa halip, mas lalong magiging delikado. Simula nang dumating ang barkong iyon, ang maliit na ito ay hindi mapakali. Kailangan maging maingat. Sige na, magsimula muna sa pagkuha ng mga supply mula sa ilalim ng tubig. Kanina lang ay nasunog na ganyan. Ngayon ay naging yelo na. Paano nangyari iyon? Suna, tumulong ka naman. Walang salitang tigil sa diksyonaryo ng mangingisda. Yang Yi, naadik ka na sa pagtalon sa dagat. Suna, pahigpitan mo ang linya. Naintindihan. Napatay mo ang itim na linya na kontrol sa mga insekto. Ang itim na buhok na extract ay may napakagandang epekto sa mga follicle ng buhok. At ang lasa ay sariwa at malambot. Gumamit ng ganitong bagay na kinakain mula sa mga bangkay para sa buhok. Mas mabuti pang maging kalbo na lang ako. Matagal na akong naglalayag sa dagat na ito. Marahil ito na ang iyong huling dignidad. Kaya't kukunin ko ang insekto na ito. Baka makakuha tayo ng kapaki-pakinabang na bagay. Yung apoy na kanina ay parang araw na nagliliyab. Kahit na natira na lang ay mga labi.
Hindi dapat agad na matunaw sa loob ng ilang minuto. Maliban na lang kung yung glacier ay buhay. Imbes na hintayin ang panganib na dumating, mas mabuting una akong pumunta para alamin ang kanyang sikreto. Yung mga lihim na nakatago sa gitna ng ulap. Ito ang pinakakaakit-akit na bahagi ng dagat. Hindi mo pa naririnig na ang mga magunoon ay sobrang lamig. Baka matunaw ka. Ayaw kong magdala ng yelong eskultura pabalik. Kaya mas mabuting magdasal ka na lang na hindi ka magyeyelong. Huwag kang mamatay sa labas. Kung sakaling dalhin ka namin pabalik, malaki ang posibilidad na itapon ko ang iyong bangkay sa laboratorio. Hihi! Ang babaeng ito ay lalong nagiging mayabang. Dahil sa kapitan ng barkong Courage na si Mahaw, nakaligtas siya. Hindi ka makakasakay sa barkong ito. Ang lugar na ito ay kayang patayin kahit ang bakterya. Saan ka nakakuha ng buhay na tao? Totoo bang buhay pa ito? Kaibigan, pasensya na. Kapitan namatay. Ipinagbabawal ang pagbubukas. Ano ang kanilang naranasan? Para mapatay ang apoy at mapanatili ang lamig sa tao. Nakuha ang espesyal na resipe. Malaking jacket espesyal na pang-Arctic. Sa simpleng planong ito, sa channel lang, pwedeng palitan ang 3 barko ng gasolina. Nakuha mo na ang buong kontrol sa Courage. Pwede nang buwagin ng buo. Itong barko kung itatabi, nakaharang lang. May nakatago pa rin na nakabantay. Insekto ng yelo, nahuhumaling sa init at apoy. Nagtataboy ng lahat ng nasa daan. Kapag namatay ito, aakitin nito ang lahat ng kalapit na insekto ng yelo. Isa itong hayop na naninirahan sa grupo. Biro lang. Kung hindi ito mamatay, ako ang mamamatay. Hindi matusok. Mas matigas pa ang balat na to kaysa sa bakal. Pagbuga ng apoy. Dapat naakit na lahat ng insekto. Samantalahin ang pagkakataon, tumakbo na. Ilipat ang life furnace sa tuktok ng pangunahing mast. Sindiin ang lahat ng nakaimbak. Mabilis. Gusto mong gawing panggatong ang mga insekto na ito. CJ. At saka, kapag tapos na, agad na pumasok sa laboratorio. Huwag lalabas ng walang utos ko. Nagdadala ng kaguluhan. Nakapaso. Dapat itaboy. Tumahimik ka, tumahimik ka. Yakapin ang yelo ng dagat. Dito lamang makakamit ang kapayapaan ng lahat. Hindi ko kailangan ng isang grupo ng mga insekto para makamit ang kapayapaan. Dahil sa pagdinig ng kakaibang bulong, nabawasan ang katinuan 1-0. Bumagsak ang katinuan sa kritikal na antas. Mas malaki ang eksenang ito kaysa sa inaasahan ko. Tumakbo ka. Bumalik sa ligtas na lugar. Narinig mo ba? Bumalik sa katahimikan. Walang hanggan na kasunduan. Anong ginagawa mo? Sa Ilorso na, mental state 47. Estado. Pagka-obses. Magpakatotoo ka. Kakatapos lang nilang pag-usapan ang walang katapusang paanyaya ng Panginoon ng Yelo. Nabaliw ka ba? Pumapasok ka sa ganitong mapanganib na lugar. Paano ka nagprotekta sa sarili mo dati? Huwag mong sabihin. Nais ko sanang disektahin ang mga kobra sa likod bundok. Halos naputol ang liig ko dahil sa kagat ng kalaban. Ang pagkabaliw mo ay likas na sa iyo. Sai. Ang kanan mong kamay. Bakit hindi ito maayos? Kanina, ito'y nagyelo. Totally patay na ito. Ang braso na ito, kailangang putulin agad. Walang anuman. Kaya kong pagalingin gamit ang mahika. Mahika. CJ. Kaya mo na yan. Pero gusto kong manood. Isuot mo ito.
Mas malamig ang bangka na ito kaysa sa yelo. Huwag mong hayaang magyelo ang kaliwang braso mo. Ikaw ang gumawa nito. Ito ay produkto ng pag-aaksaya ng oras sa pagitan ng mga eksperimento. Huwag masyadong mag-isip. Suna, may talento ka sa ganito. Maaari ba tayong magtayo ng tindahan ng damit para kumita sa hinaharap? Kapitan, sige lang. Tamang-tama, makikita mo ang bagong kasanayan kong natutunan. Anong uri ng kakaibang kapangyarihan ang kanyang hawak? Maaari bang pakiusap? Tulungan mo akong ayusin ito. Ang sobrang bahagi. Mukhang nagkamali ka rin. Naiintindihan na. Kapag nasipsip ng insekto ng yelo, nagiging dagat ito. Kaya hindi kumakain ang gulong ng gashapon. Ibig sabihin, peke nagawa sa dagat ang murang produkto. Kailan ito nagyelo? Sa totoo lang, nakatutok lang tayo sa mga insekto. Hindi natin napansin na biglang bumaba ang temperatura. Ilang minuto. Hindi ito natural na pagpapababa ng temperatura. Hindi makagalaw ang ansinghaw. Wala na rin ang mga insekto. Kaya't pupuntahan ko ang lahat ng lihim ng barkong iyon. Nakascorch na alak, pagkatapos inumin sa maikling panahon. Malaki ang pagtaas ng antas ng pagtitiis sa lamig. Hindi ko alam kung gaano karaming mga supply ang mapapalitan ng mga alak na ito. Hindi ba? May kinalaman ang pagsabog ng unggoy sa painting na ito. Itong puno ay gumagalaw. Tinutuklas mo ang isang nilikhang hindi maipaliwanag. Bumaba ang katinuan ng 20. Kung nandito si Suna, siguro ay nakaluhod na siya at nagdasal sa punong ito. Umaasa akong makakakuha ng bagong paraan para makaligtas. Nalaman ko, ang apoy ay isang ibang anyo ng buhay. Dahil sa pagbasa ng mga sinaunang sulat, nakuha mo ang bagong kakayahan. Nabuhay ang init. Magbasa ng libro. Halos nasunog ko ang sarili ko. Tinutok mo ang iyong tingin sa anino ng dakilang pag-iral. Nabawasan ang iyong katinuan ng 100. Na-unlock mo ang pambihirang landas. Kaguluhan ng apoy. Ang init na ito ay talagang nakakagulat at nakakaaliw. Lahat ng bagay ay sa huli ay magiging abo. Sumali ka sa amin. Ang pag-angat ay ang pag-alis. Ako ay nakakaangat. Puksain mo ako. Hindi na ako babalik sa lugar na ito. Binabati kita. Matagumpay mong naabot ang 200 ng kahanga-hangang pag-akyat. Itim na tao. Kailangan munang i-ignite ang sarili bago magpagaling. Binibiro mo lang ako. Mas mainam pa ang mamatay sa sunog kaysa sa lamig. Simetria. Ang diwa ng laman at dugo. Ay attach mo na. Nakapaglikha ka ng mahika. Tawagin ang halimaw na pinagsama-sama. Sumpa. Lahat ay naagaw ng mga tao mula sa New World Fleet. Kailangan nating maghanap ng paraan para basagin ang mga yelo. Tumingin ka sa hindi maipaliwanag na nilalang na may tahi.
Nabawasan ang talino ng 5. Suno siya. Gusto mo bang kunin ang bagong nakuha? Hintayin mong bumalik ang iyong katinuan bago tayo mag-usap. Tingnan mo ang babaeng ito na nahihirapan. Sobrang saya. Hindi ko mahanap ang kagamitan. Kaya't ako na lang ang magpapalo. Bakit ang galing mo? Noong bata ako, nagtatanim ang pamilya namin. Pumunta ka at ayusin ang baril. Wasakin ang natitirang yelo. Walang problema. Nawala ang lahat ng pagsisikap sa loob ng kalahating araw. 5 taon akong nakahiga pero hindi ako sumuko. Ilang insekto ang gustong ipasa sa akin ang aking kapalaran. Ang mga insekto sa yelo ay naakit ng signal. Basta't hindi bumagsak ang pinagmulan, hindi makaalis ang Magic Star. Dahil hindi ito nagpapalayo ng barko, hindi ko nadadalhin ang barko. Diretso na akong lalapag. Gusto mong pumunta sa Hilagang Silangan. Sa halip na magyelo dito, mas mabuti pang pasukin ang kanilang pugad. Ikaw, ano sa tingin mo? Siyempre susunod ako sa'yo. Para sa kaligtasan. Unahin mong pag-aralan ang aklat ng focus. Bakit ikaw ang nag-aaral ng fireball? Ako ang nag-aaral na ignite ang sarili ko. Siguro iniisip ng sistema na matagal ka nang nakapahinga. Kailangan mo ng mainit at nakakaantok na sensasyon. Baka puno na ang magic points nitong babae. Sige, sunugin mo ang fireplace. Para makuha ang atensyon ng mga insekto. Sana makayanan nito hanggang makabalik tayo. Kaya't bilisan na natin ang pagkuha sa pugad nito. Noong dati, nakahiga lang ako sa kama at walang magawa. Ngayon, makakalakad na ako. Kailangan kong tingnan ang katotohanan ng mundong ito.